Gabi Oriental Mindoro, ikasyam sa buwan ng Nobyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, mga aplikante ng Calamity Loan sa HDMF o Pag-ibig Fund Calapan Branch, dagsa. Kasalukuyang estado ng probinsya sa iba't ibang usapin, tinalakay. At 30 eskwelahan lumahok sa Victoria BSP District Encampment. At sa detalye ng ating mga balita, kasalukuyang ipinagdaraos ng mga mag-aral at pamunuan ng Parang National High School ang kanilang ika-13 taong anibersaryo ng pagkakatatag, kung saan iba't ibang aktibidad ang inihanda para sa masayang pag-arangkada ng nasabing selebrasyon. Aktibong nakiisa mga magulang, guro at mag-aaral sa mga palaro gaya ng mixed volleyball, kung saan nagpakitang gilas sa mga ito na ikinasiya ng mga manonood. Samantala, maliban sa mga palarong pampalakasan, ilang mga patimpalak rin na nakatakda pang idaos bilang karagdagang gawain sa pagdiriwang ng anibersaryo nito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. 77, 76, 75. 73, 72, 57, 56, 55, 54. 0.
Isinagawa ang Provincial Care Forum ng iba't ibang ahensya at non-government organizations, private sector, government agency at pamahalaang panlalawigan na pinangunahan ni Bishop Orlito Kahandig ng Bikaryato Apostoliko ng Siyudad ng Calapan. Binigyang punto sa talakayan ng mga issue na may kinalaman sa lalawigan at siyudad ng Calapan at ilan rito ang small-scale mining, kung saan bibigyang pansin umano ito ng pamahalaang panlalawigan at idadaan sa konsultasyon ng mga mamamayan hinggil sa nasabing usapin. Naisaayos na rin umano ng kapulisan ang issue hinggil sa double parking sa harap mismo ng presinto ng City PNP sa panulukan ng Osmeña at Bonifacio Street sa pamamagitan ng paglalagay ng mga signages sa pader na makikita ng mga motorista. Bagamat paliwanag ng ahensya na nagagamit rin umano ang naturang kalye sa pagpaparking ng mga sasakyan tuwing may okasyon at meeting sa mga establishmento malapit sa naturang kalye. Determinado naman ang buong kasapi ng Care Forum na palagi ang masusolusyonan ng anumang issue at problema lalong higit sa syudad kung may pagkakaisa at pagtutulungan. Samantala, tuwing ikalima ng hapon, sarado ang kahabaan ng San Agustin Street dahil sa pagbibigay daan sa night market ng syudad. Mabibili rito ang iba't ibang pagkain na karaniwang inihaw at piniprito. Isa ito sa mga binigyan diin sa naging Provincial Care Forum na ginanap sa Bishop's House kung saan expose umano sa polusyon ng mga nasabing pagkain. Ayon naman sa City Health and Sanitation Department, nagbibigay nila sila ng food handler seminar sa mga nagnanais magtinda sa naturang lugar. Isa pa umano rito ang health certificate na kinakailangan upang makapasa bago makakuha ng pwesto sa nasabing kalye. Umaasa naman na sa ganitong aksyon at pamamaraan ng ahensya, mananatiling malinis ang pagkaing mabibili na itinitinda sa nasabing pamilihan. Iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It
monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos na maisailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Silangang Mindoro dahil kay Bagyong Ophel, binagsa ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig sa lungsod ng mga aplikante o miyembro na nais ma-avail ang calamity loan na inilalaan ng nasabing ahensya. Ayon kay HDMF Calapan Branch OIC Pascual Puno Jr., nito nga 5 lamang na Nobyembre na magsimula silang tumanggap na nasabing loan. Dahil sa may mga isinasaayos pa umano sila hinggil dito. At mula nang buksan ito, tinatayang 800 na ang kanilang naiproseso kung saan alinsunod na rin sa direktiba ni Vice President Jejomar Binay. Ibinaba ang interest rate nito upang higit na makatulong sa mga mamamayan na epektibong naipatupad ngayong taon. Sa mandate po ng aming management at pagbibigay ng direktiba ng aming Vice President Jejomar Binay ay binaba po yung aming interest rate ng calamity loan from 10.75%, ibinaba po ito sa 5.95% per annum. Ang naging rason po rito, ang naging advice po ng ating Vice President, naging calamity area na nga yung mga lugar na yan, bakit mas mataas pa yung penalty interest natin, yung interest rate natin. Kaya ang ginawa po ng ating Vice President, ibinaba po yan sa 5.95 para lalong makatulong doon sa mga apektadong mamamayan ng Oriental Mindoro. Bagamat aminadong nagka-problema sa system, agara naman ayon sa opisyal nila itong ginawa ng paraan kung saan one-day processing lamang aniya ito at agad na makukuha ang loan sa pamamagitan ng inilaang cash card o cheque na magbumula sa kanilang tanggapan. Yung cut-off date po namin, pag na-receive po ngayong araw na ito, kinabukasan po may cheque po yun o doon sa may mga tinatawag po nating cash card, automatic po yun, nade-debit po yun sa account po nila sa Land Bank. Yung one-day processing lang po yung aming proseso. From start of 90 days po ito from start of the declaration ng proclamation po ng calamity area. And sir, nasa more or less magkano sir ang naiipagkaloob natin sa mga miyembro? Ito po computed as 80% ng total savings po ng ating mga miyembro. Less, kung may mga dati po silang utang, ibabawas po yung dati nilang utang. Sa uli, paanyaya naman ni OIC Puno na magtungo lamang sa kanilang tanggapan ng mga planong kumuha ng ayudang tulong mula sa HDMF at kompletuhin lamang ang mga inilaang rekisitos. Para po doon sa mga gustong mag-apply ng calamity loan sa Pag-ibig Fund, ang buong lalawigan po ng Oriental Mindoro ay under state of calamity, kaya ang mandate po ng aming opisina, pagka under po kayo ng state of calamity, ay nagbibigay po ng loan ang Pag-ibig Fund. Ito nga yung tinatawag po namin calamity loan. Humingi lang po kayo rito sa aming application sa calamity loan. Ang attachment po, mga requirements po nito ay 2 valid Xerox copy ng 2 valid ID. Sa government sector po, kailangan natin ng payslip at meron po dapat more than 5,000 na take-home pay sa government sector. Ganun din po sa private, meron payslip. Then, yung resolution po ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro nakatouch po. At saka po yung bago po nating requirements, yung undertaking po, yung certification galing po sa employer na hinihingi rin po sa Pag-ibig. Tampak ang iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik.
Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Formal na binuksan kanina ay ika-9 ng buwang kasalukuyan ng District Jamboree ng Boy Scouts of the Philippines Victoria District na idinao sa Bethel Elementary School sa bayan ng Victoria at personal na dinalahan ng punong bayan dito na si Mayor Alfredo Ortega Jr., District Supervisor and District Commissioner Leticia Fangcubit, BSP Oriental Mindoro OIC, CSE Patrick Makiran, Bethel Elementary School Principal at BSP District Coordinator Babylin Pomajeros, CAP Director Jovi Roche Rabulan at marami pang iba. Ayon kay BSP District Coordinator Pomajeros, layunin ng aktibidad na mahasa ang potensyal ng mga batang scout upang maging mga mahusay na lider balang araw. Develop yung potential, full potential of the Boy Scouts to become good leaders in the future and to help them, to teach them the worthwhile activities, scouting skills na makatutulong sa kanila para maging mabuting tao sa ating susunod na henerasyon. Aniya pa ilan sa mga magiging tambok sa 3 araw na aktibidad ang Scout Ideals, ang pangako at batas ng Scout, na tying, first aid at iba pa. First and foremost ay matutunan nila yung Scout Ideals, ang pangako at batas ng Scout. Dahil kahit sabihin natin na sila ay mga registered Scout sa kanilang school, sa kanilang paaralan, dahil sa dami ng ginagawa sa school, ay halos hindi yun nabibigyang pansin ng mga troop leaders. Ituro din yung knot tying, the basic knot tying na kailangan din ng mga bata. First aid, emergency preparedness, at ang gagawin kung sakasakaling sila yung aksidente. May hiking na kung saan yung natutunan nila mamaya, matututunan nila mamaya, i-apply nila sa hiking. Samantala, 30 eskwelahan ang lumahok sa aktibidad kung saan katuwang ng BSP Victoria District ang mga kasundaluhan sa pagbabantay sa mga partisipante. Kanya-kanya naman ang pagsasaayos ng tent ang bawat eskwelahan at inaasahan nila na makatutulong ito sa pagbubog sa kakayahan ng bawat bata. Sa atin pong public service, kaugnay ng gaganaping Miss Oriental Mindoro 2012, ipinababatid po sa lahat na sa darating na ika-10 ng Nobyembre sa ganap na alas 7:30 ng gabi, gaganapin ang talent night sa Neo Calapan Covered Court sa Barangay Santo Niño. Habang sa 13 ng Nobyembre, ang pageant night na idaraos sa Jose J. Ledo Jr. Memorial National High School sa lungsod. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at informasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 042-288-4240. Maaari rin mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamaravision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Melissa Francisco na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.